Kabanata 21. Please subscribe, like and share po, thank you. Lumilitaw ang Black Knight 4. Ang huling laro ngayon ay sa pagitan ni Milian, ang veteranong rider ng Lipay Clan at ang may-ari ng Achilles. At ang lumalaban sa kanya ay isang hindi kilalang sundalo, si Philip na sumakay sa Mir para sa nawawalang prinsesa. Brr. Sa pagtatapos ng anunsyo, ang buong arena ay tumunog ng malakas. Sa pagbukas ng mabibigat na pinto, lumabas si Philip kasama si Mir. Sa side screen ng sabungan, lumitaw ang isang maluwang na arena. Sa gitna ng arena, makikita ang gigant ng Lipay Clan. Isang asul na gigant na may dalawang sungay sa ulo, tiyak na kahanga-hanga ang hitsura nito. Ito ay tiyak na ito ay ang Achilles ng Altaika Magic Tower. Wow! Napapikit si Philip habang pumapasok sa tenga niya ang lahat ng sigaw. Itong pakiramdam, ang pag-alo na ito, napakatagal na. Si Philip ay nagtapos mula sa Royal Military Academy at itinalaga sa Guardian Knight, na nagkataong isa sa mga pinakamahusay na kabalyero sa imperyo. Doon ay umaasa siyang maging isang hero class na Gigant Rider, ngunit wala siyang magawa sa Gigant dahil sa mga seloso at walang pakundangan na mataas na ranggo na mga maharlika na walang talento. Hindi niya nakayanin ang pressure mula sa lahat ng panig na iyon dahil isa lang siyang mababang noble, at sa kanyang gigant na nabangga sa isang uri ng aksidente, kalaunan ay lumihis din siya sa gigant scene. Matapos magbitiw at gumala sa kanyang sarili ng ilang sandali, si Philip ay tinawag ng isa sa kanyang malalayong kamag-anak na nagsisilbing knight para sa recon. Dahil sa hindi inaasahang mga pagkukulang, ang landas patungo sa imperyo ay matagal nang sarado, at sinundan niya si Roger sa estate upang maging isang itinalagang kabalyero para sa maliit na batang Panginoon. At lumipas ang 2 boring na taon sa ganoong paraan. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ang ganito. Ang tainga ni Philip na nadala sa punanibik na matagal na niyang hindi narinig, ay nakarinig ng malalim na tawa. Hahaha. Hindi ko alam kung saan gumulong ang asong ito, ngunit sisiguraduhin kung pagsisisihan mo ang iyong pinili kapag umalis ka mamayang gabi. Ang tawa ay isang matagumpay na sigaw na lumabas mula sa sakay ng Achilles. Milian, ang rider ng Lipay Clan. Sa pinakamahusay na kaalaman ni Philip, si Milian ay isa sa 3 pinakamalakas na kabalyero na nasa ilalim ng Count Monarch. Sa partikular, sa Gigant Arena, siya ay itinuring na may isang mahusay na kasaysayan ng pakikipaglaban sa Gigant at ang angkan na nagmamay-ari sa kanya ay ang Count, at nakasaad na 79% ng mga manunood ay hindi kailanman nag-alinlangan sa kanyang tagumpay. Maya-maya, magugulat ang mga tao. Pagmulat ng kanyang mga mata, pinitik ni Philip ang kanyang daliri sa kalaban. Natuto ka bang lumaban mula sa isang bata? Kung magsasalita ka na parang bata, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ano? Kung natatakot ka, dito ka na lang sumuko. Ito, ang bastos na ito. Panunukso ng isang walang kwentang bata, tumili si Milian at sinugod ang kanyang Achilles. Boom! Ang mace na hawak ni Achilles ay dumaan sa ulo ni Mir, kaya naman tumalikod si Philip para umiwas at umatras, na nagdulot ng pagtaas ng mana para lumaban. Manghuhuli. Bilang isang veteranong rider, madaling inilipat ni Milian ang kanyang maliit na kalasag, buckler upang pigilan ang pag-atake mula kay Philip. Kung naisip mo na masasaktan mo ako sa pamamagitan ng pag-provoke sa akin, kung gayon ito ay isang maling kalkulasyon sa iyong bahagi. Ganon. Si Philip ay itinulak ng may pagkukunwari sa pamamagitan ng pagkontrol sa momentum. Tung-tung-tung. Ito ay isang pag-atake tulad ng isang shower. Mukhang natarante si Milian habang pinagtatanggol niya ito gamit ang isang buckler. Ano? Hindi ito ang husay ng isang normal na tao. Nagmamadali ang prinsesa na kumuha ng rider, kaya ipinalagay niya na sila ay ilalagay sa unang tao na kanilang tiningnan at tiyak na mas mababa sa antas ng eksperto. Ngunit ang napakalaking kapangyarihan at ang hindi mapigil ang pag-atake ng espada ay hindi kailanman sa antas ng mababang kabalyero. Yun din, yung Gigant. Ito ay higit sa 50 taong gulang at hiniram. Si Mir ay medyo mas matigas kaysa kay Achilles dahil sa edad, ngunit ang output ng pangunahing makina ay maihahambing sa isang mandirigma.
Ano ang ginamit mo para palitan ang basurang gigant? Kung may nagawa man akong pagkakamali, mapaparusahan ako. Kahit nabigla siya, maaari pa rin siyang manalo. Ngunit kung siya ay natalo, kung gayon ang konde ay lalabas sa galit. Nagpa siya ang rider na maging defensive kahit na ang ibig sabihin nito ay malalagay siya sa gulo sandali. Kung kontra-atake o ipagtanggol, maaaring isipin. Sa sandaling itinaas ni Philip ang malaking espada para umatake, inihagis ni Milian ang kanyang mace pasulong. Kuwang! Sa hindi inaasahang pagpasok ng mace, nagmadali si Philip at pinigilan ang papasok na pag-atake. Samantala, napaatras si Milian at hinayla ang kadena na nasa baywang ni Achilles. At ang mga pirasong bakal na nakakabit sa kadena ay nagkadikit sa isang malaking espada. Chain sword. Medyo natakot ako, ngunit huwag mong asahan na matatalo ako. Si Milian, na nakahanda, ay nagsimulang itoon ang mana sa higanteng espada. Buong. Mula sa ibabaw ng malaking espada, ang malaking espada ay nagsimulang kumikinang na kulay abo. Hindi ito makapal sa hugis o konsentrasyon, ngunit ito ay malinaw na ang gigantic aura. Wow! Ito ay ang gigantic aura. Nagsimulang sumigaw ang mga taong nakapansin sa gigantic aura. Iilan lamang sa mga intermediate expert riders ang makakarating dito. Napakahirap gawin ang aura gamit ang hubad na katawan, ngunit gawin ito sa isang gigant. Si Sword ang pangalawa at ang mga advanced na kasanayan na tanging mga elite riders lang ang makakalaro. Tiyak na mula sa Achilles, Milian ng Livpai clan. Oo, ito ay inaasahan mula sa Monarch. Tik-tik. Hindi ko alam kung sino, pero tapos na. I feel so sorry. Mukhang mabait naman siya. Nang ilabas ni Milian ang gigantic aura, napagpasyahan ng lahat na ang tagumpay ay nasa kanyang panig. Ganoon din kay Prinsesa Reyna. Kaya hindi ba masasaktan si Sir Philip? Gumiti si Luke kay Reyna na mas nag-aalala kay Philip kaysa matalo sa taya. Huwag kang mag-alala. Si Sir Philip ay mas mahusay na rider kaysa sa iyong iniisip. Nabalitaan ni Luke na si Philip ang may pinakakahanga-hangang pagganap sa kasaysayan ng Imperial Military Academy. At ang mana na Dom Alloy palabas sa kanyang katawan ay nasa itaas ng intermediate expert level. Hindi nakakagulat, binaligtad agad ni Philip ang daloy ng atmosfera na itinuro kay Milian. H. Wong. Habang bumangon ang higanteng espada ni Mir, nagsimulang lumiwanag ang isang kulay pula na gigantic aura na nalampasan ni Milian. Nako, higit na mas mahusay kaysa sa kalaban rider. Panipi. Mas malaki at mas malinaw ito kaysa kay Milian. Ang nagulat na mga tao ay bumuka ang kanilang mga bibig sa kung ano ang nangyayari. At sa lalong madaling panahon ang kanilang mga puso ay nagsimulang sumabog dahil sa inaasahan at interes. Ito ay dahil ang mga rider na gumagamit ng gigantic aura ay hindi pa nakaharap sa arena ng Lamer. Ngunit ang araw na iyon, ay isang makasaysayang laban na nasaksihan ng lahat, ang lahat ay nagsimulang kabahan sa mga taya na kanilang inilagay. Kuwang! Nagsimulang mag-away ng husto ang dalawang sakay. Sa tuwing ang gigantic aura ay nagudyok ng mga sandata na tumama, ang apoy ay sumabog, at ang mga piraso ng metal ay nagsimulang tumalbog sa lahat ng dako. Ang mabilis at matinding maniobra ng gigants ay naging sanhi ng pagyanig ng buong arena, nagsimula itong mag-init na parang pagan. Matatapos na. Natutuwa akong napanood ko ang larong ito. Sa ganoong kilig, tumaas ang hiyawan ng mga manunood at nagmula sa magkabilang panig ang hiyawan. Hana! Sumigaw ka pa! Itinulak ni Philip si Milian sa isang mabagyong sandali. At pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Kabanata 22. Kuwang! Kasabay ng napakalaking sigaw, nabasag ang buckler, at napaatras ang asul na gigant Achilles. Yuk! Para mangyari ito, nagsimulang umagos ang dugo sa labi ni Milian. Ang mana, na pansamantalang Dom Alloy sa loob ng gigant, ay hamarang sa pag-atake mula kay Philip na mas malakas kaysa sa inaasahan. At sa gitna ng kaguluhang iyon, napapakagat siya sa labi dahil sa takot. Shit! Hindi lang siya ordinaryong tao. Hanggang sa naipamalas ng kalaban ang napakalaking aura, tiwala si Milian na siya ang mananalo.
Gayunpaman, dahil masaya siya sa kanyang imahinasyon, ipinakita niya ang isang napakalaking aura na bumagsak sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na napahiya siya sa kanyang tahanan, ang Lamer Arena. Iyon din ay itinulak pabalik ng isang hindi kilalang sakay, na ang pangalan ay hindi niya narinig. Tatayo ka na lang ba dyan? Ha! Nagdesisyon si Millien, na buong tapang na napigilan si Philip sa pag-atake. Ito, pag ganito na lang, talo ako. Kung mangyayari iyon, lahat ng magandang impresyon sa akin ng Count ay maglalaho. Kapag nawala ang lahat ng atensyon at pagmamahal ng Count para sa kanya, siya ay magiging isang hindi nakikitang nilalang. Nagpasya si Millien na gamitin ito, kung sakali. Kinuha ang kristal sa tabi mismo ng core engine, sinubukan niyang hawakan ang kapangyarihan gamit ang sarili niyang mga kamay. Gurong! Sa isang malakas na dagundong mula kay Achilles, kapansin-pansing nagbago ang mga galaw nito. Ang bilis at lakas nito ay na-upgrade pa. Lahat ng iyon ay nagmukhang kasinungalingan si Mir, na nagawang itulak siya pabalik kanina. Ano ito? Natarante si Philip nang makitang tumaas ng husto ang lakas ng kanyang kalaban sa loob lamang ng isang segundo. Nagtanggol siya at nagpas siyang ipagtanggol pansamantala hanggang sa naisip niya kung ano ang mangyayari. Ito ay isang foul. Napatalo naman si Luke na nakatingin ng malapitan kay Achilles at napasigaw sa biglang pagbabago. Tumakbo siya papunta sa upuan ng mga hurado at nagprotesta. Ang output ng core engine ng Achilles ay sobra at katulad ng isang mandirigma. Mayroong ilang mga alituntunin sa arena para sa mga larong gigant. Ang isa sa kanila ay ang limitasyon sa output ng core engine. Kung ito ay higit sa 1200 laban, kung gayon ang gigant ay madi-disqualify. Ngunit ayon sa naobserbahan ni Luke, ang output ni Achilles ay hindi bababa sa 1.5 beses kaysa sa Mir o sa 1,500 na laban. Itigil ang laban ngayon at ideklara ang pagkatalo sa pagkumpiske sa Lipi Clan. Gayunpaman, hindi na lang pinansin ng mga hukom ang matinding protesta ni Luke. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Paano mo makikita na si Achilles ay may mahigit 1,500 na laban? Hindi ko gets. Kung titignan ko, parang hindi lalampas sa 1,200 fight, di ba? Ang mga taong ito, nagalit si Luke sa ugali ng mga hukom. Kahit na ang lugar ay pag-aari ng Count Monarch, hindi niya akalain na aabot sila sa ganito. Tin what the hell are you guys even here for? Habang si Luke ay nakapikit sa espada na nakakabit sa kanyang bewang. Lumapit si Prinsesa Reyna at hinawakan ang kanyang kamay bago niya inabot ang espada. Tumahimik ka, Sir Luke. Magtiwala ka pa kay Philip. Okay. Sa totoo lang, hindi talaga nakakatulong ang pagre-rebelde sa kanila. Sa halip, magandang balita na hindi naramdaman ng mga gwardya na kailangan silang paalisan sa arena. Galit na galit si Luke, at bumalik siya sa kanyang upuan. Si Philip, na nasa mabigat na depensa, ay pinagmamasdan ng husto ang kanyang kalaban na paspusang open sa iba. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Mir ay umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid, na lumikha ng isang after-image sa harap ni Achilles. Idinilat ni Millien ang kanyang mga mata sa layuning patatagin ang kanyang tagumpay. Ayan, yung isa. Kuwang. Nag-cruise ang dalawang gigant. Pumutok ang welga ng dalawang gigant, at pagkatapos ay nawala ang lahat. Sino ang nanalo? Tingnan mo dyan. Habang ang mga tao ay naghahanap ng mananalo sa Punonibik, natagpuan nila ang braso ni Mir sa lupa. Wow! Nanalo ba si Sir Millien? Nang natuwa ang ilang manunood, sa likod mismo ng braso, nagkahiwalay ang dalawang paa na pag-aari ni Achilles, ang pang-itaas at ibabang bahagi ng katawan. Thud! Papalapit kay Achilles, na nahulog sa masikip na lupa, ay si Philip kasama ang kanyang higanting espada at isang napakalaking aura. Sinabi ng lalaki sa sabungan. Gusto mo bang magpatuloy? Kick? Natalo ako. Nagalit si Millien, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Ang Black Knight's Phantom Sword ay makikita rito. Ang kamangha-manghang swordsmanship na ipinakita ni Philip sa huli, nakita ito ni Millien minsan. 3 years ago, nang pumunta siya sa Empire Gigant Arena, tuluyan na siyang nalinlang ng isang kalaban.
Kalaunan ay nalaman ni Millian na ang Black Gigant Rider ay kilala bilang Black Knight. Gayunpaman, hindi siya nakilala. Ngunit muli niyang nasaksihan ang parehong bagay sa pagkakataong ito. Ikaw ba ang Black Knight? Ha! May time na tinawag akong ganyan. Sa kanyang buhay bilang isang kabalyero, si Philip ay hindi nakapasok sa Gigants dahil sa mga mataas na uri ng mga maharlika. Ngunit dahil kahit papaano ay gusto niyang magsanay kasama ang Gigants, lihim siyang nagsisilbing rider para sa mga guild sa arena ng Empire. Noong una, gusto lang niyang mag-training, ngunit habang lumilipas ang panahon, nahuhulog na ang loob niya sa Gigants at nauwi sa pagiging mercenaryong rider sa loob ng 3 taon. Dahil doon, kasama ang katanyagan, nagawang pataasin ng Black Knight ang kanyang kakayahan. Nang maglaon, nang magsimulang maging komplikado ang mga bagay, nagsimula siyang mawala ang katanyagan na iyon. Bakit? Bakit narito ang isang taong may ganoong mga kasanayan? Dahil sa utos ng aking amo. At hindi ba natural sa Black Knight na tumulong sa isang prinsesang nangangailangan? Matapos itong ipaliwanag, tumalikod si Philip sa kanyang kalaban at iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay sa karamihan, na humahanga sa kanya. Nanalo tayo. Nanalo talaga kami. Napaiyak si Prinsesa Reyna. Si Locke, na nanood ng laro, ay mukhang mas nakaka-relax. Hindi mo na kailangang pakasalan ng konde. Oo. Ang lahat ng ito ay salamat sa iyo, Young Lord. Maraming salamat. Nagpasalamat si Prinsesa Reyna kay Locke. Kung saan umiling si Locke. Hindi lang dahil sa akin. Ang sino mang nakakaalam ng dalisay na layunin sa mata ng prinsesa ay tumulong sana. Kahit noon. Sa sandaling iyon, pumagitna si Victor. Princess, dapat ba tayong bumaba sa maintenance deck? Oh. Dapat ko ring pasalamatan si Sir Philip sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Nagsimula nang bumaba ng hagdan si Reyna. Sa gilid ng bibig ni Locke, sumili ang maliit na ngiti. Siguradong maganda ang ginawa mo. Mas gamaan ang pakiramdam ko dahil kay Philip. Si Prinsesa Reyna ay hindi si Katerina. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, tila nabawasan ang kanyang pakiramdam na nagkasala dahil sa hindi niya nagawang protektahan si Katerina sa nakaraan. Oops! Wala akong oras para dito. Para makuha ang kanyang dibidendo na 210,000 pesos, kailangan niyang magtrabaho ng masigasig sa pagsulong. Kabanata 23. Malapit sa daungan ng lungsod ng Lamer. Si Locke, Philip, at Prinsesa Reyna ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Naging maayos ba ang problema mo sa iyong utang? Oo, huminto ako kahapon sa bangko sa ilalim ng imperyo kasama si Bishop Pascal at nilinaw ang mga bagay-bagay. Young Lord, dapat nakita mo ang ekspresyon sa mukha ng Count. Sa tanong ni Locke, sumagot si Pavel na may malaking ngiti, na muling iniisip ang kaaya-ayang karanasan. Napangiti si Reyna at muling nagpasalamat. Lahat ito ay salamat sa iyo. Ahaha, hindi naman. Hawak-hawak ni Locke ang mga kamay niya habang nagpapakawala ng mahinang tawa. Sisiguraduhin kong masusuklian ko ang biyayang ito. Kaya mangyaring maghintay hanggang doon. Sige. Sa totoo lang, gusto ni Locke na tumanggi, pero ayaw niyang masaktan ang pride niya kaya tumango si Locke. 2. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, nagsimulang tumunog ang busina. Ito ay medyo malungkot. Ang pagtatapos ng isang pulong ay palaging paghihiwalay ng mga landas, at pagkatapos ng paghihiwalay ng mga landas, palaging may isa pang pagpupulong. Nang sumipi si Locke ng isang tula noon pa man, napangiti si Reyna. Ito ay Journey of the Wind, na gawa ng Makata na si Lund. Alam ko na ito ay isang napakalumang kanta. Ang isang magandang kanta ay nagsabi na ang liwanag ay hindi kukupes kahit na sa mga pinsala ng panahon. At iyon din ang sinabi ni Lund. Diretsyong narinig iyon ni Simon kay Lund. Alam mo ang lahat ng mga class echo. Mukhang mas matanda ka kaysa sa hitsura mo, Young Lord. Sa tingin mo? Oo, nagulat ako nang malaman kong 17 ka pa lang. Ang aking mga salita at kilos ay may isang uri ng lumang vibe. Sa pagkakaalam niya sa edad niya, naisip niya na lahat ay makaligtaan ang kanyang mga aksyon. Kung gayon bakit si Philip o ang iba pang mga lingkod ng Recon ay hindi nakaramdam ng kakaiba tungkol dito?
Hindi nagtagal ay nasagot ang mga tanong niya sa sinabi ni Philip. Ganyan na talaga ang young lord natin simula pagkabata. Mabilis siyang nagmature dahil maagang pumanaw ang kanyang mga magulang. At kamakailan lamang pagkatapos magising mula sa isang mapanganib na aksidente, siya ay mas matanda. Naku, pasensya na. Mabilis na humingi ng tawad si Reyna sa mga sugat na tinatago ni Locke. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga kay Locke dahil nasa kanya ang kaluluwa ni Simon. Ayos lang yan. Kailangan nating maghiwalay ng landas ngayon. Magalang na paalam ni Locke kay Reyna. Kahit na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanya, mayroon siyang mahalagang misyon na protektahan ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Ang mga Iron Mages, na nasa tabi niya, na may kakilabot na mga ekspresyon ay may iba pang bagay na dapat gawin. Mangyaring maging ligtas. Maging ligtas ka rin, prinsesa. Pagkatapos magpaalam kay Reyna, dinala ni Locke ang 3 bakal sa porting dock. Na may pusong puno ng panghihinayang at inaasahan ng muling pagkikita. Kabanata 24. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Lucas kasama ang kanyang grupo sa kanilang teritoryo. Nang dumating si Lucas sa kanyang permanenteng tirahan, ang mga katulong na nakabalita sa kanyang pagbabalik ay sumugod na parang mga bubuyog. Young Lord, anong ginagawa mo sa mundo? Gaano man kahirap ang sitwasyon, paano mo maaalis ang rebulto ng iyong ninuno? Ang simbolo ng iyong pamilya. Kailangan mong ibalik ito kaagad. Ngumiti si Locke sa lahat ng mga katulong. Ibinente ko na ito sa isang panday. Dapat matagal na itong natunaw. Ay nako, ilang gulat na hinga ang narinig mula sa mga katulong. Si Hans, pinaikit ang kanyang mga mata na pinipigilan ang kanyang emosyon at kinausap si Locke. So, nakuha mo na ba ang 30,000 pesos? Hindi, nakakuha lang ng 2,300 pesos para dito. Maaaring totoo iyon. Ang lalaking tumawa ng hindi maganda ang ngiti ay si Terren, ang manager ng Alon Branch. Habang naglalakad siya, nagpa siya si Locke na hipan ang bula. May 2 araw pa tayo, di ba? Pumunta lang ako dito dati para makita ang mga bagay-bagay. Gusto ko lang malaman kung ano ang mangyayari pagkatapos kong makuha ang 30,000 pesos. Talaga? Gusto mong malaman? Na-curious ako dahil nasa negosyo ako. Sa sinabi ni Terren, humakbang si Locke palapit sa kanya. May namimilipit siya sa kanyang mga kamay at itinulak iyon sa bibig ni Terren. Keto, pumunta at tumanggap ng 30,000 pesos. Kuwak! Gamulong-gulong sa sahig para bumusangot ito, humirit siya habang niluluwa ang bagay. Nang makitang nahulog ang bagay sa lupa, hindi napigilan ni Terren na mabigla. Ito ang tala na ibinigay para sa iyo. Sa Gigant Arena, kapag binabayaran ng malalaking dibidendo, kadalasang ginagamit nila ang mga tala na inisyu ng mga bangko at mga mangangalakal na may mataas na kredito kaysa sa pagbibigay ng mga gintong barya. At iyon ang nagbigay daan kay Locke na maghakot ng napakalaking halaga ng pera sa halip na dalhin ito sa kanyang mga bulsa. Walang kabuluhan ito. Wala pang 10 araw, saan nakuha ng batang ito ang halagang ito? Napatingin si Terren sa note. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na maaaring ito ay pamemeki, gayunpaman, ang patter at ang mga selyo sa papel, at ang pakiramdam ng papel ay naramdaman na parang alon. Paano ka? Hindi mo kailangang malaman, at ibibigay ko sa iyo ang iyong interes dito kaya umalis ka kaagad sa aking lupain. Inihagis ni Locke ang natitirang mga barya kay Terren. Gayunpaman, hindi nakasagot si Terren. 2 araw na lang para matapos ang taya, at para mangyari ang ganoong bagay. Naramdaman ni Terren na parang may namiss siyang napakalaking bagay, iyon ay nang ilabas ni Locke ang kanyang espada. Bumaba ka. Oo. Habang ang galit ay pumasok sa loob ni Locke, si Terren ay gumulong. Kung paanong nagulat si Terren, ganoon din ang mga katulong at mga retainer. Lahat sila ay nag-iisip na ang utang ay hindi mababayaran, ngunit isang malaking pagbabago ang nangyari. Bata, Panginoon, paano mo nakuha ang pera? Tinagot lang ni Locke ang tanong ni Dixon. Ito ay pastahan. Yung 2,300 pesos. Oo.
Anong uri ng paraan ang ginamit mo para tumawag ng 10 beses ng halaga sa wala pang 10 araw? Sa pagtugis ng mga retainer, pumasok si Luke sa permanenteng tirahan, naiwan silang may isang salitang Liam lamang. At ang lahat ng atensyon ay napunta kay Philip, na naiwang mag-isa. At ang ibig sabihin noon ay sabihin sa kanila kaagad. Sasaktan ako nito. Ang panalong pera sa Gamble Hall, ang katotohanan tungkol sa pagkuha ng jackpot sa Gigant Arena, sila ang mga katotohanang hindi niya masabi. Ang mga matatandang tao na napuno ng katarungan at kabayanihan ay hindi kailanman tatanggapin ito. Halata na pinagkaitan ng batang Panginoon ang karangalan ng kanyang pamilya, at halatang mapaparusahan si Philip sa hindi pagtatangkang pangunahan ng maayos ang Panginoon. Paano ako makikipag-usap para mapanatili tayong ligtas? Napaisip si Philip. Habang siya ay nag-aalangan, ang Knight General, napakunot ang noo ni Roger at nagtanong. Anong ginagawa mo? Ipaalam sa amin kung paano ito nangyari kaagad. Yan. Ang batang Panginoon ay may napakaikling panahon iyon, ngunit dahil sa pare-parehong pag-iisip, nagawang baluktutin ni Philip ang katotohanan ng napakaganda. So, nagpunta ang young lord sa isang gambling house para bayaran ang utang. Pagtatanong ni Hans na may matigas na mukha, tumango si Philip. Tama iyan. Walang paraan para makalakom ng 30,000 pesos sa maikling panahon na ito. Ano? Itong lalaking ito. Kahit na totoo iyon. Paano kung naubusan ng pera ang young lord sa gambling house? Kung ikaw ang itinalagang kabalyero, dapat ay hinikayat mo siya na huwag o nakipag-ugnayan sa amin. Sigaw ng isa sa mga retainer. Sinubukan ko siyang kausapin noong una. Pero, napakagaling ni young lord sa pagsusugal, parang Diyos. Diyos ng pagsusugal. Oo. Nanalo siya laban sa mapanlinlang na mga panlilinlang. Sa partikular, talagang gumagawa siya ng clover straight flush nang hindi man lang naglalaro ng mga baraha, kaya. Kung napanood mo lang yan, nahawakan na sana ng young lord ang nararamdaman mo. Pinalaganap ni Philip ang pagganap ni Luke sa pagsusugal sa mga lumang retainer na may damdamin at dramatikong ginawa itong tila isang epikong tagapagsalita na nagbigay ng talumpati. Gayunpaman, ang mga mukha ng mga retainer ay medyo malungkot. Hindi nila sigurado kung saan natutong sumugal ang batang Panginoon, at naisip nila na hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki kung ito ay mabuti o masama. So, nakaipon ka ba ng 30,000 pesos sa gambling house? Hindi, nagpunta kami sa Gigant Arena pagkatapos kumita ng 10,000 pesos. Ipinaliwanag ni Philip ang nangyari sa Gigant Arena. Hindi niya sinabi ang tungkol sa sikreto ng muling pagbuhay sa lumang Magic Stone. Sa halip, nakatuon siya sa kung paano siya nakipagpunyagi sa Gigant. Noon, ang mga mukha ng mga retainer na matibay na parang bato, ay nagsimulang lumuwag ng kaunti. Nangyari yon. Tumulong sa prinsesa ng iba. Tinulungan nila ang isang mabuting prinsesa sa mahirap na sitwasyon. Siya ay dapat na isang marangal na inapo ng dakilang kabalyero na si Rickon. Yung mga tala ay ang mga dibidendo na inilagay namin sa prinsesa. Hindi masyadong kabalyero ang manalo ng pera sa pamamagitan ng pagtaya, ngunit hindi mo ba nakikita ang mabuting pananampalataya dito? Sinabi ni Meren, ang pari ng ari-arian na medyo nakakagulo ngunit nakakumbinsi. Kahit na ang pinakamatigas ang ulo na si Hans ay tumango at nagtanong na may matatag pa rin ang boses. Sigurado ka ba na ang kwentong ito ay hindi lamang kasinungalingan? Oo. Isinusumpa ko ito sa Diyos ng digmaan, Mars. Ito ang katotohanan. Dahil walang iba kundi si Philip na naglingkod sa Diyos ng digmaan, walang paraan na hindi niya mapagkakatiwalaan. Pero hindi niya alam na pinili ni Philip na huwag magsalita tungkol sa pera ng young lord na 210,000 pesos at hindi 30,000 pesos. At nabayaran na ang utang, at alam na rin natin ang daan, paano kung lumipat na lang tayo sa hall room? Oo. Sa tanong ni Dixon, tumango ang mga retainer. Nagkakaroon sila ng regular na pagpupulong hanggang sa ipaalam sa kanila ang pagbabalik ng batang Panginoon at sumugod sila. Halos hindi nakayanan. Nakahinga ng maluwag si Philip habang nakatingin sa mga retainer na lumilipat sa mansyon.
Nanatili si Roger, nakatingin sa kanya. Magaling. Hindi talaga. Wala naman talaga akong ginawa. Pagkatapos ng lahat, kumain siya ng masarap na pagkain pagkatapos ng mahabang panahon at naging ekspertong rider sa isang gigant na laban. Talaga. Anuman, siguraduhing isumite ang ulat. Mag-ulat. Kung ano man ang nangyari, hindi ka ba nag-ambag sa paglihis ng batang Panginoon? Ngunit iyon ay para sa mga kabalyero ng ari-arian na ito. Alam ko. Tinapik ni Roger ang balikat ni Philip na parang naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Kahit na, isulat mo. Alam mo naman kung ano ang nangyari nang manloko ka ng kaunti o nagsinungaling tungkol dito, tama ba? Sa banta ni Roger, nakaramdam ng takot si Philip. Ang swerte ng paglihis na inaakala niyang tatamasahin, tila nauwi sa paghihirap. Kabanata 25. Pumasok si Luke sa kanyang silid at ibinagsak ang sarili sa kanyang kama at natulog kaagad. Pagod na pagod siya mula noong naglalakbay siya sa isang estado kung saan hindi niya masabi na maganda ang kanyang katawan, ngunit hindi siya makatulog. Ito ay dahil kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin sa hinaharap. Una, nagtagumpay siya sa pagbabayad ng utang at pagtatanggol sa gigant. Gayunpaman, nanatili ang dalawa sa pinakamalalaking bagay. Ibinagsak ang Baroque Imperial at ang Veritas Magic Tower. Isa lahat, hinding-hindi ko mapapatawad ang Veritas Magic Tower. Ito ang sumayre sa buhay nila ni Katerina, at ninakaw ang kanyang trabaho na nagtulak kay Simon na mag-aral ng Dark Magic para sa pagpapalawak ng kanyang awtoridad at kapangyarihan. Kahit na ang mga wizard ng Veritas Magic Tower ay hindi nauugnay sa nakaraan, sila ang palaging gumagawa ng malalaking kasalanan sa pamamagitan ng pagkakait sa mga tao ng mga pangunahing pangangailangan. Ang parehong ay ang kaso para sa Baroque Imperial pamilya. Nasisiyahan sila sa pagtatayo ng imperyo sa tulong ng Magic Tower ng Veritas. Hindi ba dapat tanggalin ang hindi makatarungang kapangyarihan at pagkilos na iyon? Pero magawa iyon, kailangan kong magkaroon ng mas malakas na puwersa. Upang magkaroon ng malakas na kapangyarihan, kailangan niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan at pati na rin ang kanyang puwersa. Ang mga ari-arian ay may mga puwersa, at maaari silang mabuo, ngunit ang problema ay ang katawan na hawak niya. Mahirap lumaki ng maayos sa normal na paraan dahil sa isang mapanlinlang na dark magic curse na nailagay ng hindi niya nalalaman. Kailangan ko ng isang bagay na tiyak. Naglinis ng damit si Luke at lumabas. Lumipat siya sa kwadra at inilabas ang kanyang kabayo. Young Lord? Saan ka pupunta? Lumipat sa harapan ni Luke na nakasakay sa kabayo ang gatekeeper na nagbabantay sa main gate ng permanenteng mansion. Hindi pa gaanong nakabalik siya at pumunta siya sa kung saan, iyon din ay wala ang kanyang tagapag-alaga. Magiging mahirap kung makikilala niya ang mga taong hindi niya dapat makilala. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa isang sandali. Kung magtatanong ang mga retainer, sabihin sa kanila na pumunta ako sa kastilyo na nasa harapan. Maaari kang pumunta, ngunit ang iyong tagapag-alaga. Bago pa makumplito ng bantay ang gate, tumakbo palabas si Luke dala ang kabayo. Young Lord. Mangyaring maghintay, batang Panginoon. Napasigaw at humabol ang gatekeeper, ngunit nauna lang si Luke sa direksyon ng malaking kastilyo na diretso sa kanya. Daan-daang taon na ang lumipas upang bumuo ng isang masukal na kagubatan ng mga lumang puno, at lumitaw ang isang lumang higanteng istruktura na gawa sa itim na bato. Ang kastilyo, na may matarik na tore sa gitna, ay ang dating tahanan ni Lucas noong nakaraan, isang lugar na tinatawag ng mga tao na kastilyo ng hari ng Diablo. Ayon sa alamat, ang Devil King's Castle ay itinayo ng Devil Simon gamit ang mga bato na nakuha niya mula sa mga demonyo. Inilarawan siya na nahuli at nagsakripisyo ng libu-libong tao bilang madilim na sakripisyo at kinain ang mga ito tulad ng mga hayop. Kung gusto kong gawin itong mas sophisticado, magiging napakamahal para sa akin, mga idiot. Kinawian ni Luke ang karatulang nagsasaad ng pinagmulan at pangalan ng kastilyo. Gustuhin man ni Simon, walang demonyong magpapalayaw sa kanya. Ang lahat ng mga ipinatawag ay binugbog ni Simon at kalaunan ay ginamit para sa pagsipsip ng kanilang mga kapangyarihan at kakayahan, at ang ilan sa kanila ay ginamit para sa mga eksperimento.
Sa panahon ng muling pagtatayo, isang dwarf tribe ang tumulong, at ang itim na bato ay ang basalt rock na nakuha sa malapit. Hindi libo-libo, at tiyak na hindi isang madilim na sakripisyo, ngunit mayroon talagang ilang mga tao. Ngunit sila ang mga mangangaso na nagbenta sa mga mahihirap na tribo, binayaran lang nila ang kanilang mga kasalanan. At ang kasaysayan ay naiwan sa punto ng view ng nagwagi. At ang Warlock Simon ay naalala bilang isang Devil King para sa mga susunod na henerasyon. Tapos na ang negosyo ngayon, batang Panginoon, ano ang ginagawa mo dito? Naramdaman ko lang na makita. Ipinasa ni Locke ang kabayo sa janitor na nakatayo sa gate. Dahil malapit na ang oras ng pagsasara, mukhang wala ng bisita. Ito ay isang magandang bagay para kay Locke dahil hindi niya kailangang harapin ang anumang hadlang. Naglakad siya sa mahabang corridor para makita ang lahat. Kasama ko si Katerina that time. Sumama si Locke sa alaala. Sa oras na iyon, habang naglalakbay kasama si Katerina, naghanap siya ng isang lugar upang makatakas mula sa ulan at natagpuan ang isang nasirang kastilyo. Noong una, pumasok lang sila para hindi mabasa ng ulan, ngunit ang dalawang adventurous na tao ay gumala sa paligid ng kastilyo at nauwi sa paghahanap ng isang libro na naiwan ng isang warlock. Tinubukan kong tanggalin ito, ngunit ang aklat ay may ilang uri ng mahika ng proteksyon sa paligid nito, at sa makatuwid ito ay nabigo. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na itago ang Dark Magic Book sa isang lugar na sila lang ang nakakaalam. Si Locke, na kalaunan ay nawala kay Katerina ay nadama na ganap na sarado, bumalik siya doon para sa paghihiganti at binuksan ang Dark Magic Book. Ang Dark Magic Book, na naglalaman ng asensya ng kadiliman at kaguluhan, ay palaging dala ni Simon. Tiyak na masisira ng siyam na Circle of the Dark Magic ang libro, ngunit hindi niya ito maalis dahil isa ito sa ilang bagay na ibinahagi niya sa kanya. Ano ang nangyari sa aklat na iyon pagkatapos ng aking kamatayan? Naalis na kaya ito ni Recon? Oo, ang tanggang iyon ay isang tanga na walang konsiderasyon, gagawin niya iyon. Pumasok si Locke sa main hall nang makita niya ang isa pang katawa-tawang palatandaan. Isang matapang na tao ang nakipag-away sa Devil King na si Simon. Upang isulat ang gayong pulang kasinungalingan. Sa katunayan, ang labanan kay Recon ay nangyari sa harap ng higanteng istruktura, kung saan matatagpuan ang permanenteng mansyon. Gaano kalayo ang pagbaluktot ng mga taong ito sa katotohanan? Ano ito ngayon? Nakaupo ako sa parang batang trono. Isang marangel na gininto ang trono. Look, walang Simon, walang paraan na hindi ka panipaniwala ang kanyang trono. Kung sakali, gusto niyang tingnan kung ito ay tunay na ginto, gayunpaman, ito ay isang pininturahan lamang na upuan, at ang mga alahas na nakadisplay ay imitasyon lamang ng salamin. Kung ito ay totoo, ibinento ko ito sa pagbebenta. Pagtagilid ng ulo, lumapit si Locke sa pader na nasa likuran niya. Tingnan natin, ito ang ladrilyo na itulak, at iyon. Lucas, nagpa siya ng 7 sa mga brick sa dingding at pinindot ang mga ito ng palitan. Dahil hindi nagamit ang mga ito sa mahabang panahon, ang mga brick ay hindi gumagalaw ng maayos. Pero maya-maya, habang tinutulak niya sila, sunod-sunod na silang pumasok. Drerk. Kukuko. Ang pader ay nahati mula sa gilid na nagpapakita ng isang nakatagong daanan. Nang magsimulang pumasok si Locke, kinuha niya ang tulong sa pader. Tiyak, ang mga kasanayan sa pagbuo ng mga dwarf ay ang pinakamahusay. Ito ay gumagana ng perpekto kahit na pagkatapos ng 500 taon. Walang mga bakas ng mga taong gumagalaw papasok o palabas ng daanan habang ang alikabok ay tumira na. Maliban sa mga gagamba, alikabok, at sapot, ang lugar ay eksakto kung paano iniwan ito ni Simon. Dahil ginawa ito sa tulong ng kaalaman ng mga dwarf sa mga institusyon, hindi nakuhanan ang daanan kahit na sa detection magic ng mga wizard o ng mga mangangaso. Si Locke, na bumababa sa lihim na daanan, ay nakarating sa isang malaking pintuang tanso pagkaraan ng ilang sandali. Sa kadiliman ay nagsasalita ako sa nagniningning na espiritu, buksan ang daan para sa katotohanan. Sa pagbukas ni Locke ng pinto, nag-react ang magic sa bronze door dahilan para bumukas ito.
At sa wakas, sa isang mamasa-masa na amoy ng lumang hangin, ang laboratorio sa ilalim ng lupa ay nagsiwalat ng hitsura nito. Karaniwang nagse-set up ang mga wizard ng mga lihim na espasyo sa kanilang mga tahanan, at nagtayo rin si Locke ng laboratorio sa basement. 500 taon na ang nakalipas. Tumingin si Locke sa underground laboratory gamit ang kanyang mga mata. Ang mga sapot ng gagamba, alikabok, at amag ay nasa bawat sulok ng silid, maliban sa kanila ang lahat ng iba pang mga bagay ay naroroon. Isang spellbook, isang prasko na naglalaman ng isang magic solution, o ang mga eksperimento na hindi na niya ginagawa. Sa pagbabasa ng kanyang experimental journal, halos madismaya siya. Ito ay isang eksperimento na halos 70% tapos na, hindi pa oras para tumambay dito. Pinuksan ni Locke ang isang libro na nag-iingat ng talaan ng lahat ng mga kagamitan sa lab na naruroon. Para mahanap ang kailangan niya. Ligtas ang pangatlong kanang cabinet. Pinuksan ni Locke ang safe na nasa loob ng cabinet. Ang kinuha niya sa safe ay isang selyadong vial. Isang translucent na itim na likido sa baso ang gumalaw na parang buhay. Nahanap kita, Magi Crystals. Kabanata 26. Ang Mag-Ice Crystal. Natuklasan ito noong nakaraan ng gumagawa ng espesyal na pag-aaral ang warlock na si Simon. Sa panahong iyon, ganap na abala si Locke sa paghihiganti. Matapos madaig ang Diablo na tinawag ng kanyang sariling dugo, nagpatuloy siya sa paglaki sa paraang pinagkaaitan ng kapangyarihan at Magi ang iba. Para sa mga warlock, ang mga nilalang na nakipag-ugnayan sa mga Magi ay wala sa kontrol. Ang mga warlock, na pinangungunahan ng mga Diablo, ay tumakbo ng ligaw, at ang lugar na may mga Magi ay gagawin silang mas halimaw na mga nilalang. At hindi gustong isuko ang kanyang pagkatao para sa namatay na si Katerina, nagsagawa si Simon ng mas malapit na pagsusuri sa mga Magi. Sa prosesong iyon, nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan, ito ay na ang Magi at Mana ay walang gaanong pagkakaiba sa mga tuntunin ng kanilang kalikasan. Nalilito, tumigil siya sandali sa kanyang trabaho at naghukay ng ilang lumang literatura. Kapag tiningnan mo ang mga unang tala ng kapanganakan ng Mahika, hindi kailanman nabanggit ang Mana o Magi. Si Aether lang ang nabanggit. Ang Aether ay isang sangkap na nabanggit sa mitolohiya. Ayon sa sinaunang mitolohiya, noong sinabing ipinanganak ang mga Diyos, ang buong mundo ay sinasabing napuno ng Aether. Iyon ang katangian ni Aether na nabanggit sa lumang panitikan at sinaunang mitolohiya. Si Aether ay ang divine force, sa madaling salita, mayroon din itong mga katangian ng mana at aura na nabago sa pisikal na puwersa. Nakapaloob din dito ang madilim at magulo na katangian ng mga Magi. Sa madaling salita, si Aether ang pundasyon ng lahat ng kapangyarihan. Nakatutuwang tandaan na noong sinaunang panahon, ang mundo ng mga wizard ay hindi lamang nahahati sa mabuti o masama. Hinati nila ang mga bagay sa kadiliman at liwanag, o yin at yang, at idiniin ang pangangailangan para sa dalawang magkasalungat na katangian na magkaroon ng pagkakaisa. Ngunit nang magsimulang umunlad ang Mahika, nagsimulang mabuo ang buong teorya ng puti at itim. Sa proseso, tanging ang puting salamangka, na siyang pinakaginagamit na Mahika, ang kinikilala bilang isang katayuan at antas, at ang madilim, itim, na Mahika at Mahika ng espirito ay itinuring bilang mga outcast. Ang pinakaapi sa kanila ay ang dark magic, at sa katunayan, ito ay inuri bilang isang apostol at itinuturing bilang isang sining ng kalungkutan. Mula sa puntong iyon, ang lahat ng mga wizard ay nagsimulang tumuon sa konsepto ng mana kaysa kay Aether. Bakit nagbago ang teorya ng Mahika? Si Locke, na hindi nakahanap ng sagot sa tanong na iyon, ay napansin na ang panahon ng pagtatatag ng Mahika ay kapareho ng sa mga araw ni Saint Remil, ang elder ng El Castle denomination. Ang relihiyon at teolohiya ay umunlad noong mga unang araw, kaya malamang na naapektuhan ang Mahika. Dahil doon, ang imahe ng dark magic, na may kaugnayan sa kadiliman at kaguluhan ay pinatalsik. Bilang karagdagan, ang Mahika na naging batayan ng madilim na Mahika ay ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa mga demonyo at demonyo. Ang mga Diablo, na nagtamasa ng pagkawasak at pagpatay, ay napupuot sa salita ng Diyos. Ngunit ginawa iyon ng mga demonyo para sa isang dahilan.
Ang huli na nalaman na katotohanan ay ang Magi at ang mga demonyo ay umiral sa kanilang mundo na tinatawag na impyerno. Sa mga usok ng asupre na lumulutang na parang mga ulap sa kalangitan, ang mga ilog at karagatan doon ay napuno ng mercury. Isang tiwangwang na daigdig na puno ng lahat ng uri ng mga nakakalaso na sangkap na magdudulot ng pinsala sa mga nabubuhay. Ang mga dyablo ay hindi maiwasang tumuon sa mahinang pag-iimbak ng karne. Nanghuhuli ng mahihina at pagkatapos ay kumain, iyon ang simpleng pag-iisip ng mga nandoon, kaya natural na hindi sila makikipag-ugnay sa mga tao. At pagkatapos malaman ang katotohanan sa likod ng kasaysayan at ekolohiya ng bawat lahi, nalaman ni Luke na ang Magi ang nagtutulak sa likod ng mga demonyo. Ang mga Magi ay nag-evolve ng kanilang mga katawan at kaluluwa upang umangkop sa kapaligiran na iyon. Isinasaad ng mga alamat na ang mundo ay ipinanganak mula sa kaguluhan. Kung gayon, hindi ba posible na lumikha ng mga bagong nilalang o mag-evolve ng sarili na may malakas na kaguluhang kalikasan? Sa abot ng kanyang pag-iisip, naisipan ni Simon na magpatawag ng higit pang mga demonyo upang magsagawa ng karagdagang pananaliksik sa mga Magi. Ang mga Magi na nakuha, nakolekta at na-filter ay ang Magis Crystals. Mahirap gawin, ngunit hindi ko nagamit ang mga ito. Ang mga kristal ng Magi ay hindi sapat na malakas upang lumikha ng isang bagong buhay. At kahit na ma-evolve ang nilalang, ito ay mababa ang antas. Mayroon lamang itong malalakas na buto at liksi. Bukod dito, si Luke ay isang 8-circle warlock. Higit pa siya sa anumang katayuan ng tao, na nangangahulugan na hindi niya kailangang umasa sa mga kristal na Magi. Sa kalaunan, ang mga kristal na Magi ay nakalimutan ni Luke. Matapos magising sa katawan ni Luke, pumunta siya sa lugar na iyon dahil kailangan niya ng malakas na kapangyarihan. Ang sumpa sa mga inapo ni Rickon ay napakalakas. Ngunit ang bagay na ito ay maaaring makapagpabago ng kaunti nitong marupok na katawan. Hindi nagtagal ay binuksan ni Luke ang bote at nilalanghap ang mga kristal na Magi, at inilagay ito sa kanyang bibig. Kuwa! Sa una, nakaramdam siya ng hindi kasiya siyang pakiramdam tulad ng paglunok ng isang lib na putik, na nagpapanginig sa kanyang mga paa. Ang Magi, na puro sa bile, ay dahan-daang kumalat sa kanyang mga daluyan ng dugo at nerbiyos. Kuwak! Kumakalat ang sakit sa kanya. Bumagsak si Luke sa sahig at gumulong-gulong. Karaniwan, kapag ang isang tao ay kumuha ng hilaw na Magi, sila ay mamamatay kaagad, o sila ay nahawahan, na nagiging isang mutant. Gayunpaman, iba ang mga kristal ng Magi. Ang dahilan ay, ang mga iniisip ng dyablo, at ang kanilang mga lason ay inalis lahat at sinala sa anyo ng Aether. Ang mahinang katawan ni Luke ay hindi makayanan ang mga sinalang Magi. Hindi, talagang mas mahirap pang hawakan dahil mas malapit ang Magi sa orihinal na Aether. Walang mga tala na nagsasabi na ang mga tao ay maaaring sumipsip o manipulahin ang Aether. Cook! Ano ang sakit nito? Ito ay mas masakit kaysa sa oras na siya ay sinaksak ng orichalcum sword ni Rickon. Ang sakit, gayunpaman, ay wala sa kanyang katawan kundi sa kanyang kaluluwa. Hindi na ito hamupa, na naging dahilan para magpumiglas si Luke. Ngunit sa isang punto, ang enerhiya ng itim na usok ay tumaas mula sa kanyang buong katawan. Hindi lang iyon, naging pula at itim ang mga mata ni Luke na parang demonyo. Patayin! Wasakin sila! Wasakin ang lahat! Nakarinig siya ng sigaw, mas parang sigaw sa kanyang ulo. Kasabay nito, ang mga mabangis na matulis na kuko ay lumabas mula sa mga daliri ni Luke, at siya rin ay tumubo ng matutulis na pangil. Siya ba ay nalulula sa mga nakamamatay na kaisipan at nakakalaso na kalikasan? Si Luke, na umaatungal na parang halimaw, ay dahan-daang bumangon. Ang maitim na Magi ay lumabas sa kanyang buong katawan, umiikot ng marahas na parang hihipan nito ang laboratorio sa ilalim ng lupa anumang oras. Kabanata 27. Umalis ka. Tumalon si Luke sa sahig at mariing pinagpag ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, ang Magi na gumagalaw sa kanyang katawan ay naglaho na parang sumangga. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang kanyang mga mag-aaral. Bumalik din sa normal ang kanyang mga kuko at pangil. Ang matinding sakit at ang panginginig ay nabuhay.
Halos makuha nito ang puso ko. Walang demonyo o demonyong nakakalason sa mga kristal na Magi. Ang mga bagay na nasaksihan lang niya ay ang panloob na kasamaan ng kanyang isip at puso. Kung ang kaluluwa ni Luke ay hindi naging isang napakasipag na warlock noon sa kanyang pakikipaglaban sa mga demonyo, siya ay na-encroached. Nagtagumpay kami kahit papaano. Medyo gumanda na ang katawan niya kumpara kanina. Ang kanyang mga kalamnan ay tila puno ng lakas, at ang kanyang paghinga ay tila puno, sapat na iyon para tumakbo siya buong araw. Habang nagiging aktibo ang kanyang metabolismo, umaapaw ang kanyang buong katawan. At higit sa lahat, ngumiti ng mahina si Luke. Ang pagbilis ng kanyang puso ay nagbago sa isang pamilyar na bilis. Ang Black Circle ay naibalik. Ang Magi Crystal ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang katawan, ngunit naglagay din ito ng pundasyon para sa paggamit ng Dark Magic. Wow! Ang level ng bilog ay dapat nasa 3 bilog. Para sa layuning ipakita ito sa kanyang sarili, ginamit ni Luke ang Dark Flame, isang nakakasakit na Dark Magic. Pinabilis niya ang kanyang Dark Magic at ipinatupad ang parehong pamamaraan na natutunan niya sa nakaraan. Isang flash ng Purple Fireworks ang bumangon mula sa kanyang mga kamay. Tinilat ni Luke ang kanyang mga mata. Bakit kulay ube? Dapat ay itim ang apoy nito. Sa huli, tila kakaiba ang estado ng itim na bilog. Ang mga alon nito ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang kakaiba sa dati. Kung ihahambing sa musika, ang Black Circle ng Seimon noong nakaraan ay parang isang malungkot na solo note, ngunit sa kasalukuyan, ito ay parang isang koro na may ilang mga chord. Dahil ba ito sa sinalang Magi? Sinubukan niya ang iba pang dark magics ng Third Circle para makita kung may iba pang problema, pero parang walang mali. Tanging ang kulay at ang mga alon ay kakaiba. May isa pang kakaiba. Halos hindi niya maramdaman ang mga labi ng Magi na dapat mangyari sa proseso ng pagpapakita ng dark magic. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na niya kailangang itago ang presensya ng Magi. Medyo kakaiba ito, ngunit magiging mas madali ito sa ganitong paraan. Nagpasya si Luke na kunin ang mga pagbabago ng positibo at inalis ang magulong underground lab. Gayunpaman, ang curve wave sa katawan na ito ay pareho pa rin. Ang sumpa ay medyo lihim ngunit patuloy pa rin. Sa kabila ng pagtanggap sa Magi Crystals, ang sumpa ay nanatiling hindi nagbabago. Hindi tulad ng pangkalahatang mahika, ang madilim na mahika ay mas mababa. Ang malakas ay hindi apektado ng mga operasyon ng mahinang spell. Nangangahulugan ito na ang sumpay ng dugo ni Rickon ay wala sa paligid ng Third Circle Magic. Hindi, si Rickon ay hindi ang uri ng tao na maaaring tamaan ng anumang uri ng Warlock. Ang kanyang kalaban ay dapat na isang Ultimate Ninth Circle Warlock na maihahalin tulad sa level ni Seimon. Pero, may Warlock ba noong panahong iyon na katumbas ko? Malamang na maraming bagay ang nakatago sa mundong iyon, ngunit alam ni Luke na tiyak na walang mga wizard na nakamit ang 9 na bilog sa loob ng mga puting wizard. Ano man ang nangyari, salamat sa Magi Crystals, naging Third Circle siya. Gayunpaman, ang antas na iyon ay hindi sapat kung gusto niyang alisin ang kanyang sama ng loob. Upang labanan ang Veritas Magic Tower, na may napakataas na impluensya sa buong imperyo at kontinente, dapat ay nasa kanya man lang ang parehong mga kakayahan na mayroon siya sa nakaraan. Alam ko ang parehong teorya at ang mga aksyon upang maabot ang bawat isa sa mga bilog, kaya walang anumang problema sa paglaki sa 9 na bilog. Ngunit upang maabot ang 9 na bilog ng itim na bilog, kailangan kong maghintay dahil magtatagal ito upang mangolekta ng mga Magi. Ang kanyang katawan ay napakabata pa, ngunit hindi siya maasahan sa hinaharap. Marahil ito ay dahil sa sumpa, at may kaunting mga inapo ni Rickon na namatay na napakabata. Sa partikular, ang katawan ng isang tao ay nakakagulat na mahina, at kung ang isang maliit na abnormalidad ay nangyayari sa puso o sa utak, maaari itong humantong sa kamatayan. Kung ang sumpa ay lalago sa ganoong sakit, maaaring hindi niya magamit ng maayos ang kanyang mga kamay. Nakakunot ang noo ni Luke habang nag-iisip. Bueno, may mga butas din na bumubulusok sa langit. Tiyak na marami nang nabuo ang magic sa nakalipas na 500 taon. Nagpasya si Luke na lumabas sa bulwagan.
Pinuksan niya ang isa pang lihim na pinto at pumasok sa isang maliit na silid. Kukong. Pumasok siya sa kwarto nang hindi gumagawa ng masyadong ingay. Pumunta siya sa elevator, at mas malalim siya kaysa sa nakaraang laboratorio. Nagkaroon ng malaking 100 metrong espasyo sa ilalim ng lupa. Ang buong espasyo ay selyado. Ang paggawaan ng paggawa ng golem. Ang paggawaan na gumawa ng mga golem, na siyang pangunahing puwersa ng madilim na hukbo, ay tahimik na nakalubog sa kadiliman ng kalaliman. Ion Seal. Pinawi ni Locke ang magic na inilagay niya upang mapanatili ang lugar na ligtas mula sa mga mananakop. Hindi nagtagal, naalis ang mahika at lumiwanag ang studio. Lahat ng makinarya at mga magic tool na ginagamit ni Locke noon, at ang kanyang mga gawa na hindi niya nagawang tapusin ay lumabas sa kanyang harapan. Tumingin si Locke sa paligid at ibinuka ang kanyang bibig. Mahirap na bumalik kaagad sa trabaho. Ang lahat ng kanyang kagamitan ay nasa maayos na kondisyon dahil ito ay selyado. Gayunpaman, nasira ang supply ng mana, na naging dahilan upang bumaba ang enerhiya, ang kapangyarihan ng mga makina. Upang ayusin ang enerhiya, ilang materyales at bahagi ang kailangan. Pero sa panimula, kailangan kong malaman kung ano ang dapat ayusin. Matapos pumasok muli sa bulwagan, ang mga tinig ng mga retainer at mga sundalo ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng kastilyo. Young Lord? Nasaan ka? Pakiusap na pumunta ka agad, Young Lord. Marahil ay hinanap nila siya pagkatapos marinig ang buong kwento mula sa bantay pinto. Para nandito ka. Baka wala siya dito. Sa tingin ko din. Sa tingin ko baka sa ibang lugar siya nagpunta. Si Roger at Philip, nakakapasok lang sa main hall, ay nagulat nang makita si Locke na nakaupo sa trono ng Devil King. Young Lord. Hindi ko maintindihan. Saan ka ba nagtago? Natawa si Locke sa tanong ni Philip, na pilit na pinipigilan ang paglabas ng kanyang emosyon. Hindi ako nagtago. Hindi mo lang ako mahanap. Hindi. Talagang wala ka dito dati. Dahil tila walang kabuluhan ang sitwasyon, umiling si Philip. Nang malaman ng mga kawal na nakalabas na ng gate si Locke, dinagsan ng mga sundalo ang buong kastilyo ng Devil King. At sa lugar na iyon, dumating sila upang kumpirmahin ito. Gayunpaman, wala silang nahanap. Si Roger, na sinuri ang tingin kay Philip, ay tumingin pabalik kay Locke at nagtanong. Pero, bakit ka napunta dito? Nais kong tingnan ang lugar, kung saan naroon ang aking mga ninuno, para maibalik ko ang aking mga alaala. Mali ba na ginawa ko iyon? Hindi, tama ang ginawa mo. Nang hindi niya napagtanto na ito ay isang kasinungalingan, labis na ipinagmamalaki ni Roger ang mga salita ni Locke. Ganoon ba? Mukha ka bang tiwala dahil may ilang alaala ka na? Ang totoong dahilan kung bakit siya nakaupo sa trono ay dahil gusto niyang magmukhang kahanga-hanga, ngunit ipinagmamalaki lamang ni Roger. Gutom na ako, kaya bumalik na tayo. Sabihin sa mga sundalo na itigil ang paghahanap. Oo, naiintindihan ko. At sa gayon, ang maliit na runaway na kaso ay isinara. Walang nakapansin sa katotohanan sa likod nito. Kabanata 28. Lumipas ang isang linggo pagkabalik ni Locke mula sa kastilyo ng Devil King. Matapos makumplito ang panalangin sa umaga sa templo, nakatanggap si Pari Merrin ng isang kahilingan na nagsasaad na siya ay tinawag sa permanenteng mansyon ng Butler Hans. Pinapatawag mo ako. Sa tanong ng pari na si Merrin, bumangon si Hans na malalim ang iniisip. Halika dito. Medyo mura, pero gusto mo bang uminom ng Sharon tea? Mabuti naman. Gusto kong malaman kung bakit ako pinatawag. Habang nagdududa si Merrin, nagsimulang ipaliwanag ni Hans kung bakit niya ito tinawag. Dahil sa batang Panginoon, nakikita mo na siya ay naging kakaiba kamakailan. Oo, mula noong nagising siya mula sa aksidenteng kinasangkutan ng gigan. Bigla niyang ninanakaw ang rebulto ng ninuno para mabayaran ang mga utang, o para ipakita ang galing niya sa pagsusugal sa Lamer. Bilang karagdagan, pagkatapos bisitahin ang Devil King's Castle, hiniling niya sa kanila na maghanap ng isang malaking halaga ng mga mahiwagang bato, na wala na ito ng sigla sa kanila.
Nang ang isa sa mga retainer ay nakitang kakaiba at tinanong ang dahilan, ang kanilang batang Panginoon ay pinaalis na lamang sa pagsasabing kailangan niya sila para sa layunin ng pagsasanay. Dagdag pa rito, ang mga utos na ibinigay niya sa kanila noong nakaraang araw ay lubhang nakakabigla. Alisin ang lahat ng mga larawan ng aking mga ninuno mula sa buong mansyon. Ano? Anong sinabi mo? Ang mga retainer ay tumalon mula sa kanilang mga upuan dahil sila ay nabigla. Ang pinakamarahas na tumugon na tao ay si Hans. Bago maging mayordomo sa bahay, pinalaki niya ang batang Panginoon hanggang sa mismong araw sa ngalan ng namatay na Panginoon. Kaya naman nagpasya siyang kontrahin ang desisyon ng mahigpit. Ano sa mundo ang iniisip mo? Noong nakaraan mong ibinenta ang rebulto ng iyong mga ninuno, ngayon gusto mo bang ibenta ang larawan? Kung makakakuha ako ng pera, pagkatapos ay gagawin ko ito. Young Lord. Umalangaw-ngaw sa conference room ang nakakakilabot na sigaw ni Hans, parang dagandong ng dragon. Lumapit siya kay Locke habang nakakuyom ang mga kamao, na para bang anumang segundo ay ipapatumba niya ito. Si Locke, gayunpaman, ay hindi nagbago ng kanyang desisyon o ekspresyon kahit na nakita niya ang reaksyon ni Hans. Sa kabaligtaran, nagtanong siya ng isa pang tanong. Mas mahalaga ba ang mga dating may-ari ng ari-arian? O kung mas mahalaga ang kasalukuyang pamilya at ang ari-arian? Ang dalawa ay napakahalaga. Talaga. Ito ang iniisip ko. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang pangalagaan ang mga bagay ng ninuno. Ang mga ninuno na pumanaw 500 taon na ang nakalilipas ay wala ng silbi sa atin ngayon. Itong brat. Ganito ba talaga ang sasabihin mo? Sa antas ng galit, natamo ni Hans, nakalimutan niyang tawagan siya ng marangal. Halos handa na niyang gamitin ang magkabilang kamao niya. Napansin man niya o hindi, malamig pa rin ang reaksyon ng mukha ni Locke. Dahil may mga retainer na tulad mo kaya ganito pa rin ang pamilya, iyon lang. Ano? Anong sinabi mo? Pag-isipan mo minsan. Ano sa palagay mo ang nangyari dito sa loob ng 500 taon? Hindi ba't sinubukan lang ng lahat na mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng katanyagan ng mga ninuno? Iyon. Gustong magsalita ni Hans, ngunit wala siyang masabi. Ayaw man niyang tanggapin ang mga katotohanang sinabi ni Locke, alam niyang tama ito. Alam kong lahat ng mga pamilya noon ay sinubukang buhayin ang pamilyang ito. Pero iyon lang ang kaya nilang gawin. Sa halip na subukang ipakita ang kanilang mga kakayahan, mas gusto nilang gamitin ang katanyagan ng ninuno. Isang rebulto ang itinayo para sa layuning iyon, at ang mga larawan ay nangingibabaw sa mansyon para sa kadahilanang iyon. Inaasahan nila na ang susunod na mga inapo ay lumaki na tumitingin sa mga larawan at maging isang malakas na tao tulad ng dakilang ninuno. Gayunpaman, ang mga resulta nito ay lubhang nakakabigo. Kung ikukumpara sa mga ninuno na isa sa mga pinakamahusay na tao sa kasaysayan ng kontinente, ang mga inapo ay maagang namatay o may napakababang kakayahan. Hindi lang iyon. Ang ilan sa kanila ay namatay ng walang kabuluhan sa digmaan, mula sa presyon ng pagsilang para sa gayong tao. Hindi lang isa o dalawang tao ang sumubok na palagwin ang isang talento na hindi nila naranasan at namatay. Iyon ay dahil sa sumpa ng dyablo. Nang may magdahilan, nabaluktot ang ekspresyon sa mukha ni Lucas, at sumagot siya ng may mataas na boses. Ito ang problema dito. Kung ang isang bagay ay mabuti, ito ay salamat sa mga ninuno, at hindi, kung gayon ito ay gawa ng dyablo. Hindi nagigising mag-isa, hindi nanalo mag-isa o natatalo dahil sa sarili nila, bakit kailangan natin laging sisihin ang iba? Panipi kuwit panipi. Ginawa ko rin ang lahat ng iyon hanggang sa nakaraan. Pero all that time, I was walking dead, I was walking down a wrong path. Kahit na sila ay sarili kong mga ninuno, iyon lang sila. At dapat ako ay maging akin. Walang nagsabi kay Locke. Tahimik na tumango si Roger at ang ilan pang kabataang retainer na nakaalam ng katotohanan tungkol sa pamilya ni Recon. Kahit ang pinakamatigas ang ulo, hindi na nakatiis si Hans at umatras. Mula ngayon, anong balak mong gawin mula rito? Sa tanong ni Hans, na nawalan ng lakas, hinugot ni Locke ang espada mula sa kaluban nito.
Bubuo ako ng sarili kong mga kakayahan gamit ang sarili kong talento, at mamamahala at mamumuno ako sa pamilyang ito, sa ari-arian na ito sa aking paghuhusga. Kuwang. At upang kumpirmahin na ang kanyang mga salita ay may bigat, inilagay ni Locke ang espada ng malalim sa mesa. Lubos kong nililinaw para sa iyo sa pagkakataong ito. Ako ay magiging higit pa sa aking ninuno. Kaya't huwag mo akong guguluhin ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng pagkukumpara sa aking ninuno. Sa wakas natapos na ang nakakabaliw na pagpupulong. Kaagad, ang mga monumento ng mga ninuno na nasa permanenteng mansyon ay ibinaba at inilagay sa bodega. Ang clerk na nagdokumento ng mga minutong detalye tungkol sa mansyon ay nagtala ng lahat ng detalyado. Isang biyaya o isang bane, ang mga inapo ng pamilyang Recon ay aalalahanan ang araw na iyon bilang isang araw ng sakuna. Naalala ni Hans ang mabagyong pagpupulong na nangyari noong nakaraang araw, at napabuntong hininga na lamang siya. Labis akong natutuwa na ang mga hangarin ng batang Panginoon ay nagniningning ng higit pa kaysa dati, ngunit ito ay medyo kainahinala. At ibig mong sabihin, inisip ko kung ang sumpa ng hari ng Diablo o ang kaluluwa ay may epekto sa kanya kapag siya ay walang malay. May usap-usapan sa loob ng 500 taon na ang bloodline ni Recon ay isinumpa ng Devil King na si Simon. Hindi kailanman lubusang naniwala si Han sa mga salitang iyon, ngunit tiyak na alam niya na palaging may mali para lamang sa mga inapo ni Recon. Kung ito ay isang uri ng pag-aalala, kung gayon hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito. Sa totoo lang, naramdaman ko rin na ang batang Panginoon ay hindi ang kanyang karaniwang sarili, ngunit kahit na pagkatapos kong tingnan ng mas malapit, wala akong nakitang anumang masamang enerhiya. Talaga. Tapos natutuwa talaga ako. Nakahinga ng maluwag si Hans pagkaraan ng mahabang panahon. Ayaw niyang gumawa ng conclusion nang hindi niya alam ang totoo, kaya naman tinanong niya si Marian. Nga pala, ano ang nangyari sa investigasyon noong isang araw? Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa gigants na may mga pangunahing pagsabog ng makina? Minsan nang sinabi ni Hans kay Marian, ang tungkol sa isang kaina-hinalang aksidente na nangyari sa Young Lord. Ang mga pangunahing makina ng gigant ay karaniwang may doble hanggang triple na mga aparatong pangkaligtasan na naka-install sa mga ito, na nagpahiwatig na ang paraan ng pagsabog nito ay isang pambihirang pangyayari. Ang tanging pagkakataon na nangyari ito ay sa mahinang maintenance, pinsala sa labanan o kung ang isang rider ay masyadong pagod pagkatapos ng mahabang labanan at nagkamali sa pagkontrol ng mana. Sa kaso ng ating batang Panginoon, sa loob lamang ng 5 minuto ng pagsakay sa gigant, ito ay sumabog. Sa halip na ito ay pagkakamali ng isang rider, mas malamang na magkaroon ng problema ang gigant dito. Bagaman hindi ako sigurado, medyo naghinala ako tungkol dito. At may nakita akong kakaiba. Ano iyon? Napalunok si Marian at nagtanong. Ang isang bahagi ng pangunahing makina ay napakahusay na binago. Kung gayon, ito ba ay isang pagtatangka ng pagpatay sa batang Panginoon? Kulat na tanong ni Marian. Tama. Pinili ni Hans ang isa sa mga field chief bilang salarin pagkatapos ng investigasyon. Gayunpaman, biglang nawala ang taong iyon sa loob ng ilang araw at kalaunan ay ipinaalam na siya ay natagpo ang patay sa katabing estate ilang araw lang ang nakalipas. Kung gayon, sino ang gusto? Sa tingin ko ang ulo ay pinutol ang buntot, at wala nang iba pang palatandaan na susundan, ang pagsisiyasat ay nakabinbin. Nakakahiya. Sino ang mga ngahas na pumatay sa kahalili ni Recon? Ang pamilya Recon ay hindi kailanman nagdala ng sama ng loob mula sa iba, at hindi rin ito nagkaroon ng mga mapagkukunan upang harapin ang mga epekto nito. Ano man ang kaso, nangako si Hans na alamin ang salarin at parurusahan siya. Kung ganoon, hanggang kailan ito? Sumilip si Marian sa labas ng bintana. Si Philip ay naglalakad kasama ang 3 wizard. Sa utos ng Young Lord at ng mga wizard, sila ay nagsusumikap ng walang ingay. Hindi ko maintindihan. Hindi ba sila tinanggap ng Young Lord? Pero paano niya nagawa iyon? Ang mga Iron Mage ay hindi mga knight. Ang pananatili sa background ay hindi nangangahulugan na sila ay aktwal na mga sundalo. Narinig ko ito kay Philip, hindi sila tinanggap ngunit natalo sa isang pastahan sa Batang Panginoon. Pusta. Tumaya sa ano?
Wala akong nakuhang mga detalye, ngunit marahil ito ay dahil sa pagsusugal. Sabi ni Hans na may masamang tingin. Akala nila ang mga wizard ay mga sugarol na naglagay ng kalayaan sa taya at natalo ito. Akala nilang lahat ay naglalaro din ang mga wizard, naisipan nilang pagnakawan ang batang Panginoon ngunit nadala sa sarili nilang gulo. Dahil sa pagsusugal, mga hanggal na kapatid sila. Kailangan nilang gawin iyon. Gayunpaman, hindi dapat igulong ng isang tao ang kanilang kapalaran ng ganoon. Gaano man niya kagusto ang bayaran ng mga utang, hindi nagustuhan ni Hans ang pagsusugal ng batang Panginoon. Kaya naman labis na nag-aalala si Han kay Locke, at tiningnan ang mga wizard na naglalakad sa lugar. Kabanata 29. Todd, Gordon, at Humphrey. Magkaibigan silang tatlo mula sa iisang bayan at naging mga wizard sa ilalim ng direksyon ng parehong guro. Gayunpaman, wala silang sikat na background o kapangyarihan sa pananalapi at ang kanilang mga kasanayan ay hindi ganoon kahusay. Hindi sila mapabilang kahit saan. Sa sandaling iyon, sa Gigant Arena, natalo sila sa taya kay Locke at nadala sila sa Recon Viscount. Ay nako! Ito ay nakakapagod. Hawk! Hindi ba tayo mamamatay kung magpapatuloy ito? Huminga ng malalaking hininga ang tatlong salamangkero sa halip na tumakbo sa lupa. Kahit na pinapagawa niya ito, alam ng batang Panginoon kung paano sila gamitin. Ito ay dahil ang mga Iron Mages na may second o tatlong bilog ay ang mga maaaring mapanatili ang Gigants. Kahit na sila ay nasa pinaka-perishable na teritoryo. Gayunpaman, mula sa unang araw sa mansyon ng ari-arian, tinawag sila ng batang Panginoon at sinimulan silang patakbuhin at pahirapan. Lumipad ang mga kamao nang hindi nila magawa ang gawain, at kapag sila ay nagprotesta, may mga sipa. Sa kalaunan, sumuko sila sa karahasan at ginawa ang sinabi sa kanila. Kung masyado silang magsalita, malakas ang suntok at sipa kaya naman nagsikap sila. Lalaki, sino ang unang tumaya? Pumayag ka na. Nabaliw ako sa pagsunod sa iyong mga salita. Kung maaari lang, gusto nilang tumakbo kaagad. Gayunpaman, hindi ito magawa ng tatlo. Ito ay dahil silang tatlo ay gumawa ng mana oath na paglingkuran si Locke sa buong buhay nila. Ang mana oath ay isang uri ng magic ritual na inilagay ng mga wizard sa kanilang magic circle, at ito ay isang bagay na hindi na mababawi o maabuso. Ang mana ay naiimpluwensyahan ng kalooban at salita ng tao dahil sa espiritual na kalikasan. Sa makatuwid, bilang tugon sa sinasadyang panunumpa, kung pipiliin ng wizard na tutulan ito, ang mana ay makakalat at ang mga magic circle ay masisira. Ang sakit sa panahon ng pagsira ng panunumpa ay sinasabing mas malala kaysa kamatayan. Kaya't hindi kailanman nanumpa ang mga wizard, at kung ginawa nila, hindi nila ito sinira. Kahit na noon ay hindi ko nalang ginawa ang mana oath. Ngunit hindi namin kayang maging katawa-tawa sa harap ng lahat ng mga wizard na iyon, tama ba? Kami ay hanggal na nalinlang ng matalinong batang Panginoon. Tinagtagal matapos ang labanan ni Prinsesa Reyna, kinailangang sunugin ng tatlong wizard ang kanilang mga damit bilang parusa. Sa maraming Iron Mages na nanunood sa kanila, kinailangan nilang tanggihan ang kanilang sarili bilang mga wizard. Hindi ko kaya. Gaano man kahusay ang isang freelancing na wizard, pagkatapos masunog ang kanilang mga robe, palaging magiging mahirap na kumilos bilang isang wizard sa kanilang hinaharap. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa hindi pagkakaroon ng robe. Tinanong ng tatlo si Locke kung mayroon pa ba silang magagawa, at binigyan sila ni Locke ng isang masamang alternatibo. Kayong mga wizard may ganyang panunumpa sa mana, di ba? Pangako na susundan ako magpakailanman. Sa oras na iyon, namutla ang mukha ng tatlong wizard nang marinig na natalo ang taya. Gayunpaman, talagang gusto nilang iwasan ang paggawa ng mana oath. Gayunpaman, ang tanging paraan para maprotektahan nila ang kanilang pride bilang mga wizard ay maglagay ng isang bagay na mahalaga sa kanilang magic circle. Sa kalaunan, pagkatapos ng maraming panloob na salungatan, nanumpa sila sa pamamagitan ng mana at dumating sa lahat ng paraan. Kahit nasubukan nating tumakas, isang maliit na aksyon at ang itinalagang kabalyero na nanunood ay makakaalam. Anong ginagawa mo ngayon?
Nakalimutan mo na ba ang utos ng batang Panginoon tungkol sa paggawa ng isa pang 50 round? Pulong ni Todd sa sarili nang sumugod si Philip na nakabantay sa malayo at pinatahan sila. Tulad ng isang masamang guro, pinapatakbo ni Philip ang tatlong wizard. Mabilis, mas mabilis, magpatuloy sa paggalaw. Magagawa mo ba talagang panatilihin ang mana oath na iyon sa iyo? Sir Philip, pakiusap. Iligtas mo lang ako minsan. Hindi kami mga knight, kami ay mga wizard. Tumatakbo rin ang mga wizard. Tumakbo ng mabilis, mabilis. Kung hindi ka tatakbo, kailangan kitang isumbong. Nakalulungkot dahil sa pananakot ng masamang guro, nahigis si Gordon sa lupa. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa lugar na ito. Gordon na sinusubukang sabihin na hindi niya kaya, agad na bumangon mula sa lupa. Naroon si Locke na nakatayo sa harapan niya, may nakakatakot na ngiti sa labi. At may mahusay na pinutol na birch stick. Kung ang kamatayan ang hiling mo, ibibigay ko iyon sa iyo gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi. Tatakbo ako ng buong lakas. Nang matapos ang pagrereklamo, nagsimulang tumakbo muli ang tatlong wizard, kabilang si Gordon. Habang sila ay malakas na nagprotesta 4 na araw na ang nakaraan, sila ay binugbog ng napakalakas ng batang Panginoon, na akala nila ay mamamatay sila. Ito ang pinakaunang pagkakataon na sila ay tinamaan ng husto. Bilang karagdagan, pinili lamang ng batang Panginoon ang mga lugar na napakaliit ng bone density. Pero ang mas ikinatakot nila ay ang itsura ng mukha ni Locke. Ang nakakatakot na ngiti, na walang magawa, bagay na nakakatakot sa kanila kahit sa kanilang pagtulog. Kung tatakbo ka pa ng kaunti, magiging kapaki-pakinabang ka. Sa pagtingin sa kanila na tumatakbo, si Locke ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Wala siyang balak na dalhin ang tatlong Iron Mages sa simula pa lang. Naisip na lang niyang ipahiya ang mga ito. Pero di nagtagal nagbago ang isip niya. Upang makuha ang kanyang paghihiganti, ito ay kinakailangan para sa kanya upang bumuo ng kanyang estates, at upang bumuo ng mga ito, iba't ibang bagay ang kailangang gawin, na kinabibilangan ng pagpapalakas ng Gigants. Kailangan ko ng maraming mahuhusay na wizard. Hindi sapat na kaalaman at mahika ang maaaring mapunan niya. Ngunit, sa kanyang mga salita kailangan niya ng mga tao na tumalon sa kumukulong tubig, nang hindi nag-iisip. Ito ay isang magandang desisyon na patakbuhin sila. Habang sila ay nagdurusa ng ganoon, ang lahat ng mga sari-saring kaisipan ay maglalaho at magsisimula silang tanggapin ang katotohanan. At ito ay isang pamamaraan na natutunan ni Lucas mula sa taong hindi demonyo, ang mga pari. Natagpuan nila ang epekto sa mga mahigpit na pananaw at mga asetiko na ipinataw sa mga antas ng tagasunod. Si Locke ay nakatayo sa gilid ng daanan at pinanood ang tatlong wizard na tumatakbo at pagkatapos ay nagtungo sa opisina. Sa mesa ng opisina ng asyenda kung saan ang tambak ng mga dokumentong nagre-record sa nakalap na lupain ni Locke noong nakaraang linggo. Upang mapaunlad ang ari-arian, kailangan muna niyang maunawaan ang katayuan ng ari-arian, kaya tinipon niya ang lahat ng mga materyales na may kaugnayan dito. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Locke habang tinitingnan ang mga dokumentong dala. Ito ay mas masahol kaysa sa inaasahan. Ang lupang ari-arian ay halos mahigit 20,000, at karamihan sa mga kabataan ay wala sa ari-arian na kumikita ng pera. 2/3 ng lupang ari-arian ay payak na inabando ng kaparangan dahil sa kahirapan sa paglilinis ng basura. Ang pangatlo ay ang kagubatan, kung saan nagtatago ang mga halimaw. Ang pinakamagandang lugar ay malapit sa permanenteng manor at kastilyo. Mayroong mas mababa sa 500 sundalo at 3 Gigants. Ang tatlong iyon ay nasa napakahirap na kalagayan at mga klaseng mandirigma. Ang supply ng mga bahagi at ang demand ay hindi rin ganoon kalaki kung ang mga bagay na iyon ay nasira, ito ay lubos na katanggap-tanggap. Hindi dapat palampasin ang kapangyarihan ng mga kabalyero. Ang Knight General Roger ay isang dalubhasa at mayroong kasing dami ng 10 eksperto. Ang bilang ng mga kabalyero ay 30, mga apprentice kasama doon ay humigit kumulang 50 tao, at ito ay isang mahusay na bilang upang isipin. Ito ang bumagsak na lugar ng dakilang mandirigma, tama ba? Tiyak na isang magandang lugar para sanayin.
Kahit noong panahon ni Simon, may mga kabalyero na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sila ay hindi ginasto, iniwan o itinaboy ng mga nakatataas. Nagpractice sila sa paligid, at pagkatapos ay mabilis na lumaki ang grupo. Cool guys talk about dark magic, hindi sila tao, pero iba ang Dark Knights at ang dahilan niyan. Alam mo ba ang tungkol sa pamilya Recon? Itatanong ko kay Sir mamaya. Tiningnan muli ni Locke ang dokumento. Ang taunang kita ng buwis sa lupain ng ari-arian ay halos hindi lumampas sa 100,000 piso. Kasabay nito, dumanas sila ng talamak na kakulangan sa pagkain at gutom. Dahil sa sitwasyon, mahirap panatilihin ang status quo sa halip na dagdagan ang militar. Maaari ba akong makipaglaban sa Imperial at sa Veritas Magic Tower gamit ito? May meeting si Locke at hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang iniisip. Hindi ba't mas mabuting magsimula sa hubad na kamao? Kaya nagpa siya siyang subukan. Pagdating ng mga materyales, magsisimula na ang paggawaan ng golem. Kapag nagawa na ang mga golem, magsisimula ang pag-unlad ng teritoryo. Si Locke ay nagpaplano ng maaga sa hinaharap, inilalagay ang lahat ng mga plano sa kanyang ulo. Kumatok. Ang boses ng isang katulong ay nagmula sa labas ng pinto. Young Lord? Isang lalaki ang dumating mula sa Hades Chamber, at nagdala ng utos. Talaga. Sa sandaling tapos na ang kanyang pag-iisip, dumating na ang mga bagay na hinihintay niya. Si Locke na nasa sabik, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-iisip na gumawa ng mga bagay sa kanyang sariling tahanan. Kabanata 30. Sa oras na dumating si Locke, ang higanteng kamalig ay may malalaking tambak ng mga bato at puno. Sa isang gilid, mayroong isang malaking kahon, na naglalaman ng arsen at iba pang mga materyales sa mahiwagang bato, kabilang ang mga end-of-life ores. Napakatigas ng bato. Napakaganda din ng kalidad ng kahoy. Ito ang pinakamagagandang materyales na ginagamit sa pagtatayo ng mga kuta at kastilyo. Palagi naming dinadala ang pinakamahusay lamang. Bilang tugon sa pagtatasa na ginawa ni Locke, ang executive ng Hades Co. ay nagsalita ng may pagmamalaki. Pinili ng Hades Co. na nakipagkalakalan sa Underworld, ang pangalang iyon para ipadama sa kanilang mga pinagkakautangan ang kamatayan. Ito ay mas maliit kaysa kay Alon ngunit sikat na sikat dahil ito ay kilala na napakatapat at masinsinan. Dumaan din sila minsan sa isang buwan para magbenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa manor ni Recon. Pero, saan mo sila gagamitin? Baka sinusubukan mong ayusin ang kastilyo ng Devil King. Hindi mo kailangang malaman iyon. Magkano ito? Magiging 50,000 pesos iyon. Nagbigay ng resibo ang executive. Ito ay mas mahal kaysa sa naisip ko. Hahaha, ikaw na mismo ang nagsabi. Pinibigyan lang namin ang aming mga customer ng pinakamahusay na kalidad. Bilang karagdagan, kailangan nating lahat na mabuhay. Sige. Titingnan ko. Ibinigay ni Locke ang 50,000 pesos at pinabalik ang lahat ng mga mangangalakal. Nang maglaon ay pumasok siya sa underground workshop dala ang kahon na naglalaman ng mga magic stone. Enerhiya. Isa itong power plant na nagsupply ng mana sa isang makina o device. Mayroong isa sa Magic Tower o sa mga laboratorio, ang arsen cable kasama ang mga magic stone, at ang komplikadong magic circles. Sa ilang mga paraan, ito ay katulad ng pangunahing makina na nasa loob ng gigants, ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang sukat at kapangyarihan. Noong nakaraan, napakalakas ng enerhiya ni Locke na nagawa niyang lumikha at magpatakbo ng isang golem legion. Ito ay napakatagal na panahon mula noong nahawakan ko ito. Sa taos-pusong emosyon, nagsimulang hawakan ni Locke ang enerhiya. Sa sandaling napili ang mga bahagi, maaaring sira ang mga ito o kailangang palitan. Ang mga metal at ang mga materyales na binili sa pamamagitan ng Hades Co. ay mga produksyon ng magkaparehong bahagi. Hindi gaanong kinakalawang ang pagkakigawa ko. Ang kanyang katawan ay nagbago, at ang Black Magic Circle ay bumagsak sa 3 bilog, ngunit ang kanyang karanasan at kaalaman ay naroon pa rin. Ginawa niya ang mga bahagi sa medyo maikling panahon at ibinalik ang mga ito. Pagkatapos muling i-assemble ang enerhiya, gumamit siya ng ilang light magic. Keying, aying,
Sa napakalaking sigaw na tunog, nagsimulang gumana ang enerhiya. Lumipas ang 500 taon, ngunit nagsimula itong gumising na parang bago. Ang unang paggalaw ng mana ng laboratorio ay ibinibigay sa teleporting circle mula sa enerhiya. Ang ilaw mula sa teleport magic circle ay papunta sa studio, at hindi nagtagal ay nagsimulang ipatawag ang mga bato at puno sa bodega. Kung Tang Ching. Ang makinarya ng lab ay nagsimulang kumilos ng automatiko at ang paggawa ng mga golem ay nagsimula. Ang mga bato at puno ay pinutol mula sa puno ng kahoy at mga sanga, at ang mga natapos na bahagi ay inukit ng mga magic circle ng mga tool na may apoy na magic. Sa panahon niya bilang Simon, Luke, na ginagamit upang i-automate ang lahat ng golem gamit ang mga makina sa lab. Ito ay para makapag-mass produce siya ng mga bagay na may pinakamababang lakas tao, ngunit hindi niya magagawa ang prosesong ito magpakailanman. Bilang karagdagan sa mga karaniwang materyales tulad ng mga bato at kahoy, ang mga golem ay gawa sa mga mahalagang magic stone at ilang iba pang mga magic na materyales. At ang pagproseso ng mga mahiwagang materyales ay nangangailangan ng detalyado at maingat na trabaho, at iyon ay isang bagay na hindi maaaring gawin gamit ang mga makina. Ang Hades ay may maliit na bilang ng mga magic material na kailangan para sa mga golem, at ang halaga ng mga golem na maaaring gawin ay 20 lamang. Huwag tayong magmadali. Kailangan kong gawin ito ng sunod-sunod. Maraming bagay ang hindi magawa ng sabay-sabay. Gaano man kapura ang gawain, sa halip na magmadali para sa mga resulta, ang mga bagay ay kailangang gawin ng paunti-unti. Ganyan siya hindi mahuhuli dahil sa mga hindi inaasahang problema. Sa sandaling nasiyahan sa nagtatrabaho workshop, lumipat si Luke sa isang lihim na lab at nagsimulang magsanay ng dark magic. Kinagabihan, nang makabalik si Luke sa mansyon, naroon si Hans na nangungulit sa kanya. Young Lord, nagpunta ka ba ulit sa Devil King's Castle ng mag-isa? Hindi ba't nakasanayan ko na ring pumunta doon noong bata pa ako? Noong panahong iyon ay bata ka pa, ngunit ngayon ang buhay ng Young Lord ay nasa. May sinusubukang ipaliwanag si Hans, ngunit huminto siya sa kalagitnaan. Ano man ang kaso, delikado ang mag-isa na lumabas ng mansyon. Kaya pakisamahan na lang ang escort mo na si Philip, o huwag na huwag kang lalabas. Well, okay. Tumango si Luke at pumasok sa opisina sa manor pagkatapos ng kanyang hapunan. Ito ay upang isipin kung paano bubuuan ang lupang ari-arian. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay kailangang isantabi sandali. Sa loob ng opisina, pumasok si Dixon at ang iba pang mga retainer sa opisina at sumigaw. Young Lord, para muling mabuhay ang ating komersyo, kailangan nating gumawa ng mga bagong kalsada at magdagdag ng mga tindahan sa mga nayon. At ang pera para magtayo ng mga highway at tindahan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kailangan muna nating linisin ang lupa. Agrikultura ang kailangan nating unahin. Mangyaring magbigay ng ilang pondo para sa paglilinis ng lupa. Upang madagdagan ang populasyon, kailangan munang mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga residente, kaya nakipagpulong ang mga retainer sa executive ng Hades Co, na bumalik pagkatapos may hatid ang mga kalakal noong araw na iyon. Nabalitaan nila mula sa kanya na maayos na nagbayad ang kanilang batang Panginoon ng 50,000 pesos. Dahil doon, nalaman ng mga taong ito ang tungkol dito. Ang katotohanan na ang batang Panginoon ay may pera sa kanyang mga kamay pagkatapos ng pagtaya at pagsusugal sa Gigant Arena ay kilala. Kaya naman tumakbo sila at sunod-sunod na nagmamakaawa na mag-invest si Luke sa kanya-kanyang ideya. Nagtatampo ang tingin ni Luke. Sa ganoong estado, ang pamumuhunan sa anumang bagay ay katulad ng pag-inom ng lason. Diba lumipad ng ganon-ganon lang ang 30,000 pesos na ginamit sa minahan? May dahilan iyon. Kung hindi ito maayos na binalak, maaari siyang malinlang sa mga kamay ng mga eksperto o ng mga opisyal sa larangan at kakailang ganing gumastos ng higit pa sa kailangan. Tumigil ka. Sigaw ni Luke. Hiniling niya sa kanila na tumahimik at tumugon sa isang matatag na tingin. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin ng mga tao. Pero I have clear plans on how to invest in the estates, kaya huwag na munang pag-usapan. Pero,
Diba sabi ko sa'yo wag mong pag-usapan yan. Kuwang. Hinampis ni Locke ang mesa sa harap, na nagpatahimik kay Dixon at sa mga retainer. Habang nakatingin kay Hans, na maya-maya lang dumating, ang lahat ng mga retainer ay may malungkot na ekspresyon at lumabas ng opisina. Nga pala, bakit hindi ko nakikita ang wizard na Mute? Nagtanong din si Locke noong isang araw, dahil kakaiba na si Mute, ang tanging wizard at isang retainer ng estate, ay hindi nakita. Ang wizard na si Mute ay nananatili sa Magic Club buong araw, at hindi pa siya lumalabas simula noong araw na naaksidente ka, young lord. Talaga. Ang Mute ay mula sa Magic Tower ng isang maliit na bayan mula sa kalapit na kaharian. Nag-aatubili na matali sa isang lugar lamang, iniwan niya ang Magic Tower ng kanyang bayan at naglibot sa kontinente at pagkatapos ay narating ang Recon 12 taon na ang nakakaraan. Noon namatay ang Iron Mage na nagtrabaho para sa Recon Estate. Sa huli, tinanong at kinuha siya ng dating manugang, at si Mute na labis na humanga sa pagsisikap at karakter ng manugang ay nanirahan sa Recon Estate bilang isang retainer. At hanggang ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang Iron Mage at ang wizard ng estate. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, isang aksidente ang naganap at siya ay naputol. Sinubukan ng iba pang mga retainer na kausapin siya, ngunit itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan na nagsasabi na siya ang may pananagutan sa gigan. Siguro dapat ko siyang puntahan. Ang pinakakailangan at nakakapagod na manggagawa sa estate ay ang isang wizard. Maaaring malinlang ang ibang mga retainer, ngunit walang puwang para linlangan ni Locke ang isang wizard. Na kung bakit naisip niya na maaari niyang gawin ang wizard sa kanyang tao o palayasin siya. Tumayo si Locke at tinungo ang wizard.